Tayo ay magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, sa ating pasalamat sa biyaya ng pagiging isang parokya na pinasikapang maging kawangis ng Panginoon. Kaya nga upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amin ang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawat mo kami. Panginoon, kaawat mo kami. Kristo, kaawat mo kami. Kristo, kaawat mo kami. Panginoon, kaawat mo kami. Panginoon, kaawat mo kami. Yuko natin ang ating mga ulo at tayo manalangin. Ama na makapangyarihan, bilang tugon sa aming mga ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayon na narito, upang sa pagkaparam ng bahay naming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang tatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Naroon ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Inyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo ang namumuhay ayon sa aking aral ay kailanman di makakaranas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y nagiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na nakikilala niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito, sinasabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit
Nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hesukristo. Hello! Hi! God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon, napakabuti sa lahat ng panahon at pagkakataon na binigay sa atin. Siguro napunta po ako rito nung kay pari na nung ako po ay na-assign sa bayan. Diyan po sa Santa Ana noong 2004 to 2005. Ayan, so halos 19 na taon na po mahigit. At na-assign naman po ako rito, seminarista ako, kasama ko po si Father Eman Villacorta, kami po seminarista. Kami po nagpupunta sa may Sapang Buntok, diyan po kami dumada sa Tampok. Nilalakad po namin yung Pilapil na yan. Misan, pag mataas ang tubig, nagbabangka po kami nung panahon na yun, 1997 to 1998. So, mula pa yata, hindi na ako nakabalik dyan sa Tampok, dyan sa may Sapang Bundok, At maraming karanasan na nakakatuwa po dyan. May nahulog kami sa Pilapil, meron kami sa Pinitak ba yan? At minsan nainom kami, nalasing kami. Diyan ay konting may inom pa. Kasi nga malamig eh. So, pero masaya po, nakakatuwa po. At after 1 year, na pagka-assign po doon. At ito po ako ngayon. Magdadalamput 4 na taon na pong pari. Inordinahan po ako noong May 13, 2000. So sa May po, kay 24 years na pong pari na sa awa at habag ng Diyos ay kanyang pinag-uubra ng Panginoon. So bago ako magsimula ay naalala ko yung isang paborito kong commercial sa TV. Matagal na rin to, baka nakwento na sa inyo. Meron pong isang binata na kumakain ng pita sa may park. At may lumapit na isang batang babae at humingi. Binigyan naman niya to ng pita. Pag ilang sandali pa, may matandang babae naman na humihingi rin sa kanya ng pita. Kaso, yung kanyang tinapay na pita ay isa na lang. So, hinati niya. Kalahati sa kanya, kalahati doon sa matandang babae. Pag-abot doon sa matandang babae, nagbagong anyo. Naging isang diwata. Humiling ka sa'yo, kaya ibibigay ko sa'yo. At nung yung binata, sports car, kulay red. On the spot, bumaksak sa harapan niya sports car. Kaya lang may malaking problema. Ano kaya problema? Kakalahati. Siguro kung ikaw yung pinata, manghinaya ka sana. Isang buong pita na ibinigay ko para isang buong sports car ang aking natanggap. Tayo po ngayon nasa 76 na pong taon bilang isang parokya. Kami po sa Pinaod, kahapon po kami nag-anniversary ng aming 47th year bilang parokya at unang taon ng pagtatalaga. Kayo po yata sa Sabado, magkasunod po kami nito eh. Sa Sabado po kayo magdiri ng unang taon yung pagtatalaga bilang kinonsagradong parokya at bilang tinatag na parokya 76 na. So medyo matanda-tanda na po kayo kaysa amin. Kami po sa 2027 magdiriwang ng aming golden Jubilee year bilang isang parokya. At ang hamon sa atin ay yung biyayang tinanggap natin ay wag namang kalahati lang ating binabalik kay Lord. Kailangan buo rin. Kasi tayo din ang kawalan bandang huli. Di po ba? Ito ang hinihingi sa atin. Sa pasasalamat natin sa unang taon ng kinosagra, nilangisan po ang mga may ilaw na yan, ang mga pader na yan, nilangisan po itong ating altar, inesenso ng bayan ng Diyos. Kinosagra po tayo rito para tayo inordinahang pari, inordinahang simbahan. So, may kasama itong biyaya at pagpapala. Kumbaga, ito'y nag-isang mas lalong naging
dambana ng Panginoon. Sabi nga, shrine is a heavenly place kissed by God, kung saan humahalik ang Diyos. At naniniwala po ako, sa pagkasok ko sa ng ating simbahan, marami tayong mga kahilingan, mga dasal, na binigay sa atin ng ating mahal na patron. Kung minsan nga lang, hindi natin nakikita kasi lagi namang binibigay. Hindi po ba? Lagi namang pinagkakaloob. Kaya kung minsan, nakakalimutan nating magpasalamat sa lahat ng biyayang ito. Naalala ko sa isang pista ng isang parokya, ang patron ni San Roque. Yung mga tayo ay nagposisyon bilang pasasalamat. At nung sila'y pabalik na, mayroong batang lumapit kay Father. Nag-aay si Father sa altar. Sabi nung bata, si Totoy, Father, ano po ba maitutulong ko bilang pasasalamat ko po sa patron? Sige na po, Father. Gusto ko pong tumulong. Sige na nga, kulit-kulit mo naman. Totoy, sige, punta ka doon sa sacristy. Kunin mo yung pinagawa kong malaking imahe ni San Roque. Dalhin mo rito para ipapasbasan natin, ipapakita natin sa mga tao. Sige po, Father. E di, dala-dala ng batang si Totoy si San Roque. Bigla siyang nadapa. Naku po! Nasira ang San Roque. Ano, Totoy, bakit ba? Bakit ba, Father? Di ko po sinasadya. Nadapa po ako. Paano na yan? Naku po, Father. Total, Father, halos kasi laki ko si San Roque. Ako muna magsasang Roque, Father. Isusuot yung kanyang costume, yung kanyang wig. O sige na nga. Eh di, tumayo na rito si Totoy. Nakataas, di ba? San Roque, nakataas yung ganyan, ano? Dumating yung mga tao. Sabi ng mga tao, Father, ang ganda-ganda naman ang pinagawa mo sa Roque. Buhay na buhay. Eh, siyempre, galing niya sa inyong donasyon, tulong. Habang nagsalita si Father, bumubulong si Totoy, Father, may problema tayo. Ano problema? Father, maihi ako. Naku, pigilan mo. At sa gagawang paraan, sabi, lalabas muna po kay sandali, ayusin ko lang po itong San Roque, may gagawin lang po. Di lumabas yung mga tao, may matanda. Father, hindi ko na po kaya. Napagod po ako sa posisyon. Sabi ng bata, Father, hindi ko na rin kaya. Sabi ng bata, Father, himala. Anong himala? May holy water na dumadaloy kay San Roque. Kumuha ng panyo. Pinahid yung holy water at ilagay sa lig. Naku, Father, himala nga. Mainit-init pa. Naku po. Nakakatawa yung kwento. Pero, ano sinasabi ng kwentong ito sa atin? Dahil naihi si San Roque? Hindi. Ano ba ang kanyang gustong mangyari ng bata sa umpisa? Ano po ba ang maitutulong ko sa simbahan? Bilang pasasalamat ko sa lahat ng biyaya niya natanggap bilang isang bata. Ikaw, ano na bang binalik mo sa simbahang ito? Ano na bang naitulong mo rito? Nandito ka, para magpasalamat, pero paano mo ito ibinabalik kay Lord? Tandaan niyo po, we cannot outsmart God. Ano man yung binibigay mo kay Lord, higit itong binabalik sa ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw pa. Tandaan po natin yon. Higit dito yung ibibigay sa ni Lord at hindi mo ma-amaze ka paano to binabalik sa atin ng Panginoon sa napakadaming biyaya, pagpapala na binibigay sa atin. Eh, naalala ko tuloy kwento nung 3 pera. Sabi ni 500, ako malayo nararating ko, nakakapunta ako dyan sa Vista Mall, nakakapamasyal ako, nakadaong sini dyan. Sabi naman ni isa na ako, nakakarating ako dyan sa palengke ng Santa Anas, ng Hagunoy. Sabi naman ni 5 piso, ako, wala akong nararating, pero alam ko balang araw, mapupunta ako sa langit. Ha? Wala ka ba mapupunta ka sa langit? Bakit? Kasi lagi ako nagsisimba. Di ba? Pag umikot yung kolekta ng buslo, di ba? Ano kaya nakalagay dyan? Ano kaya may naghulog kayo dyan nakasimangot? May naghulog kayo Tito Vic and Joey?
Ano kaya ang nakalagay dyan? O yung dudukot yung pinaka-5 piso. Kaya sabi ng kampana, kapag umikot yung busto, sabi ng maliit na kampana, ng bating-ting, ting, ting, katiting, ting, katiting. Sabi ng malaking kampana, sa labas, sabi, Dag! Dag! Dagdagan! Dagdagan! Alam niyo mga kapatid ko, kayo po sinasabi sa inyo kasi napakabuti ng Diyos. Sa Ebanghelyo natin, nakita natin, kahit ano pang pagbabanta ang ginawa sa Panginoon, kahit ano pang gustong gawin sa Panginoon niya, babatuin ng bato. Dadakpin siya. Hindi siya tumitigil na magmahal. Kaya nga nung sinakapako sa krus, anong sinabi ng Panginoon? Sabi sa huling wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi kung alam mo ginagawa mo, hindi mo sasaktan ng kapwa mo. Kaya nga, pagpapatawad ang sinasabi sa ating ngayon ng panahon ng Kwaresma, ngayon panahon ng mahal na araw, mangumpisal tayo kasi patatawarin tayo ng Diyos. Kasi nang gusto ng Panginoon magpatawad tayo, Father. Paano ko magpapatawad? Hindi nga humihingi ng tawad. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa huling wika, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, nawa katulad ni Amang Abraham, puno tayo ng pananalig, puno tayo ng pagtitiwala na tayo kanyang hindi kailanman pababayaan. Katulad ng pangako ni Yahweh kay Abraham sa ating unang pagbasa. Sapagkat ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo kailanman hindi pinababayaan ng Panginoon. In its time, wag lang tayo titigil na manalig, magtiwala sa Panginoon. Meron po akong kaibigang magwa na ikwento nila sa akin. Nung una daw kasi wala silang anak. Mahabang taon na sila walang anak. Sabi ng doktor, hindi sila makakaanak kasi po yung babae may problema po sa ovary. Yung lalaki po kasi may problema naman sa sperm count. So, kahit sabi ng doktor, hindi sila makakaanak, nanali sila sa Panginoon. Ano kailang ginawa? Nagsayaw sila sa Santa Elena. Sabi Santa Elena, doon. Nagsayaw sila sa Obando ng 5 taon. Nagsayaw sa Antipolo ng 5 taon. Alam niyo po, after 5 years na kailang pagsasayaw, binigyan sila ng anak. Di lang isa, 5 sunod-sunod. At yung isang anak nilang lalaki, 4 na lalaki sa isang babae, nagpari. Kalain mo hindi magkakaanak, nagkaanak. Yung nagkaroon pa ng anak na pari. Bakit ko alam ang kwento? Kasi ako po yung pari. Mga magulang ko po yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga po, manalig po tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Nung linggo po, may bininyagan ako. Naalala ko, lumapit, Father, ako po yung pinag-pray niyong walang anak. Sila po yung taga-Saudi, 5 taon na silang walang anak. 40 anyos na po sila. Noong pong last year, sila po ay nagpunta sa simbahan, nagpa-pray over, pinagdasal po natin. At sabi ko next year, magpapabinyag na kayo. At nung linggo po, sila po ay nagpabinyag. Walang imposible sa Diyos. Manalig tayo, magtiwala tayo, sumunod tayo sa Kanya. Pinakikinggan ng Diyos ang ating kahilingan. Meron po akong nabasang true story. Ito pinangyari sa Germany in World War II. Si Ingram Wood, ang kanyang nanay at ang kanyang ate, isang araw, habang sila nandun sa kanilang lugar, sa labas ng bahay nila, nakakita sila ng isang eroplano na pabulusok, umuusok isang US warfare, isang warplane. So, ginawa ng nanay ni Ingram Wood at ang kanyang ate at silang 3, tinasilikan lang kanang kamay para ipag-pray over yung sakay ng eroplanong iyon na tingin nila sasabog na makaligtas. Pinag-pray nila yon. At na sana yung piloto ng eroplanong iyon ay makaligtas. Pagkaraan ng ilang buwan, itong pamilya ni Ingram Wood ay napunta ng Amerika
nakapagtrabaho yung kanyang nanay bilang nurse sa isang ospital. Isang araw, meron siya naging pasyente na nabusesan yung boses ng kanyang nanay, German accent. Sabi niya, taga saan po kayo? Sa Germany ko. Taga German. Sabi ng lalaking pasyente, kailan? Noong World War II, dito lang. Alam ko yan. Kasi lugar na yan, hindi ko makakalimutan kasi ako'y piloto ng isang eroplano nung time na yan. At alam ko, sasabog yung eroplano ko. At nagtataka ako, bakit ako nakaligtas? Siguro, may nagdasal sa akin. May nagdasal sa akin. Magtataka kayo, bakit nakita yung nagdasal at yung pinagdasal? Upang sabihin sa atin, gano'n mang kalayo pinagdadasal mo ngayon, nasa ibang bansa ba siya, nasa bahay ba siya, nasa barig ba siya ng higaan ng kagaramdaman, nakakulong ba siya, nasa trabaho ba siya, gano'n mo siya kalayo sa oras na to, na siya ipinagdadasal mo, makakarating sa kanya yung dasal, makakarating sa kanya yung panalangin, sapagkat pinakikinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Pinapakinggan ng Diyos ang ating mga kahilingan. Kaya nga po, ano hamon sa atin? Huwag tayong manghinawang manalaka. Tulad ni Amang Abraham, siya'y nanalig, nagtiwala sa Diyos. Siyang ama ng pananampalataya. At ito rin nangyingi sa ating panahon ng Kwaresma, at ngayong malapit na mahal na araw, ano man yung hinihiling mo, ano man yung dinadasal mo, ilapit mo sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadasal mo, hindi ko alam kung ano yung pinapanalangin mo. Pero magtiwala ka sa Diyos. Meron po kami itong lector commentators na mag-asawa. Matagal na sila walang anak. Doon sa parokya lagi pagka nagsiserve sila mag-asawa, after ng misa, nagpapapray over, pati pag-pray mo kami, gusto namin magkaanak. Pati pag-pray mo kami, gusto namin magkaanak. So halos linggo-linggo pag sila nagsiserve, nagpapapray over. Isang araw, sabi sa akin ng Father, buntis na po ako. Last year, nagpabinyag na sila. Merong ganun Merong kagad binibigay ni Lord yung kahilingan, merong unti-unting binibigay. Pero ang siningi sa atin, huwag tayong manghinawang manalangin. Huwag tayong magsawang magdasal. Ibigay natin na lahat, bahala ang Diyos. Alam niyo po, kapag pinasay sa Bethlehem, marami ko doon mga answered prayer. Hindi ko makalimutan. Nung one time, kasi ang daming babies doon, lakas namin sa gatas. Isang araw, sabi nung nurse, Father, wala na tayong gatas sa baby kasi ginagawa namin, yung Nestogen, hinahaluan namin ng giniling na bigas, yung para dumami. Yung dami, 20 baby yun Pag may bili nga ako ng chupon sabi, Tatay, ang dami mo palang anak, 20 chupon. Pag may bili akong diaper, napakadami. One time sabi sa akin, Father, wala na tayong gatas, ano gagawin natin? Sabi ko, sige, magdasal tayo. Nung sabi ko, magdasal tayo, nag-ring na yung cellphone ko. At may tumawag sa akin, Father, may gatas po rito yung mga baby, puntahan niyo na po 7 kahon. Di ba? Nakatutuwa. Sinabi ko palang magdasal, binigay na ni Lord. May isang bata doon sa toddler, si Chris Santos, hindi ko makalimutan yung baby na to. Kasi buwan-buwan nasa provincial hospital kami. Kasi laging may sakit. Sabi nung nurse, Father, ilipat na po natin sa private hospital. So nilipat ko sa Our Lady of Mercy. Noon nandun isang araw tumawag si nurse, Father, kailangan natin ng pambayad. Kailangan natin 7,800 pesos. Sabi ko, saan kami natin kukunin yan? Pero sabi ko, sige, ipagdasal natin. Sinabi kong ipagdasal. Sabi ko, saan kamay ng Diyos, Biglang kausap ko sa cellphone, nag-ring isang cellphone ko, sabi sa akin, Father, may pera po rito si Chris Santos. 7,800.
Kung ano yung kailangan ko, pinibigay ni Lord. Di ba? So, nakatutuwa yun kung paano pinakikinggan ng Diyos ang ating dasal. Huwag lang tayong bibitaw. Manalig tayo, magtiwala tayo, humawak tayo. Nung ako po'y nasa Divine Mercy, yung pong ng parokya pinanggalingan ko, batang pari pa ako noon, isang araw, sinundo ko nung isang lay minister para puntahan ng kamag-anak niyang may sakit sa ospital ng BMJ Hospital sa Miturubu, Kawe. Pagkakita ko sa ICU, yung babae, yung nanay, mahina na siya. Madami ng aparato nakalagay sa kanya, ICU, di ba? Makita mo, parang bibigay na, baka isang pirma na lang. Pagkatapos yung pahinang langis at ipag-pray over, ang sabi sa akin ng nanay nito, Father, mahina ang kanyang boses. Gusto ko po kinakata simbahan natin yung alam ko may magagawa ang Diyos, yung alam ko may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam ko may magagawa ang Diyos. Sa tingin ko wala na, pero sa tingin niya may magagawa pa ang Diyos sa Kanya. Pagkatapos hinatid na ako sa simbahan ng Divine Mercy. Pagkaraan ng ilang linggo, isang araw ng linggo, 10:30 Mass, after ng misa ng 10:30, nagpusyo kami sa pababa ng grotto. May lumapit sa akin isang binata, sabi sa akin, Father, nandiyan po si nanay sa simbahan. Gusto pong mangumpisal. Sige, pupuntahan ko. Alam niyo po, ako'y nagulat. Kasi po, yung nanay na pinahira ko na lang sa ospital, at yung nanay na nakaupo doon ay iisa. May nagawa ang Diyos sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa oras pong ito, hindi ko po kayo tumahimik sumandali. Ipipikit po natin ang ating mga mata. Pakilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong puso upang inyong ipagdasal ang mga mahal niyo sa buhay. Katulad ni Ingram Wood, yung ko lang pinagdasal sa piloto, nakaligtas kahit alam na sasabog yung eroplano, nakaligtas sa kilang pananalig. Sa oras pong ito ay tayo'y mananalig na sa lahat ng ating dinadala ngayon. Manalig tayo na may magagawa ang Diyos. Umawit po tayo. Alam ko may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iringgin ang in Jesus' name. Kundi ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya maglilingkod, alam ko ringgin ng Diyos ang samo ko. Ihamig po natin ang awitin. At ngayon, kapatid, pakitaas mo ang iyong kanang kamay, tinataas mo ang iyong pamilyang nasa iyong tahanan, nasa trabaho, nasa bukid, nasa palaisdaan, nasa abroad, nasa Middle East, seaman,
nasa Amerika, nasa Canada, o may pamilya ka, kamag-anak na sa bilangguan, nasa trabaho sa mga sandaling ito, nasa balik ng karamdaman, bulong mo ang kanyang pangalan na may magagawa ang Diyos. Higit sa mga may pinagdadaan ng mabigat na problema, mga taong nade-depress na gusto na magpakamatay, na sila'y makapag-isip-isip, na maayos silang kailang buhay, na may magagawa ang Diyos. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, gaano mang kalayo ang taong ito na iyong pinagdadasal, sa ibayong dagat man siya naroon, o nandiyan sa katabi mo, kasama mo rito o wala rito, sapagkat may magagawa ang Diyos. In Jesus' name, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus. Kapatid, ang pagpunta mo hindi sa aksidente, kundi plano ng Diyos, dahil may magagawa ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is good all the time. Palakpakan ulit natin napakabuting Diyos. Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pampalataya patungo sa Ama. Ating itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob nawa sa atin ng kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag na mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa katahimikan ng puso, dulog pa natin iba pa natin mga kahilingan. Gate para sa pasalamat, Ina Rosalina Manuel, Nena Arbas, para sa tanging kahilingan ni na Alexis Santos, Josephine Bardos, para sa bangkagalingan ni na Ligaya at Apolinario Katalig at Virginia Franco, Ana Romero and Lauren Ligaspi. Ganon din po para sa mga kaluluwa ni na Mamerto, Yolando, Marites, Evangeline, Simald, Lolita, Luis, Luciana, Maria, Isagani, Epipanyo at Leoncia, Felicidad, Jose. Ganon din sa Hermanidad ng Del Sagrado Passion del Señor, Kera Brother Leonard Arellano, Mother Butler
Mission Gate, care of Sister Carmen Mangahas. Dahil sina Pasing de Leon, Minyang Merino, Juan Santos, Angela Recto, Julie Cruz, Alejandro Polintan Jr., Aning Halili, Annalyn de Guzman, Rosa de Dios, Zenaida Cias, Lourdes Nonon, Lorena Roque. Mga gali ng kandila, si Mark Chris Javier, galing ng Bulaklak, si Catherine De Guia. Kasama pa natin mga kahilingan, tinataas sa Panginoon. Panginoon Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan sa pananatilihin ng aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsama ay mapuspos ng kalagalakan. Ininamin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang mag-aalay po ng kandila at bulaklak sa dedication cross ay sina Mark Chris Javier at Catherine Digea.
nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat kay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpak ang kinamihasa ng pagsalungat sa pananagutan ng iyong anak, inaatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal, nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsikap namin ay iyong kinalugdan, ang papakabuti ay iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan. Taasan. Itaasang. Ama naming banali ko bukalta ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gay mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati nabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman ang matapos ang apoy hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hagantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Lubos mong tunay, buong
Jesus, aming mahal, mo kami tanan. Aming mahal at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin yung mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapating kaming lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso ng San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Amang Mahabagin sa panalangin tiro sa atin ng Panginoon, ating awitin ng Ama namin. Umawit po tayong lahat. Sumasalangit ka, ang ngalan mo, pasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa paran sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Mo kami aming mga sala para na pagpapatawa namin. Kasala sa amin, ipahintulot sa tukso, amo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kapamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw papayag, tagapagligtas namin si Yesu Kristo.
sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at kakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahay kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Mga kapatid, ito kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Tumatag sa itaas natin sa kanyang ating kahilingan at mapala tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Amanay mapagmahal, kami yung pinagsalo sa iyong piging na banal ay dumulog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo at inyong buong pamitangkan na mapagkalinga at mahabaging Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Tapos sa pong banal na misa, humay tayong sumusunod sa ating Panginoong katulad ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. Palakpakan natin napakabuting Diyos.